So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, merong pinapakalat na balita itong Comelec at saka si George Garcia. So dito, pinapalabas nga nila dito na ito hindi pa daw po absuelto si Marcoleta sa SOSE. Yay! Yay! So matutuwa tayo. So ngayon mga kababayan, binasa ko yung balita. Pinanood ko po yung video. So isang malaking kabulshitan po ito. Ito, pakita ko sa inyo, no? So ito, balita ito from ABS-CBN. So kung bababasa nyo nga po, no? Kung sa headline lang po yung babasahin natin, masaya. Kasi Comelec, Marcoleta not yet off the hook in SOSE issue. Okay, di ba? So, ganda, no? Galing, di ba? Ngayon, kung babasahin po natin yung report ng ABS-CBN, sabi niya dito, so sabi ni Garcia dito, no, yung gusto nating sabihin, hindi pa tapos ang kaso. So, hindi pa tapos yung kaso ni Marcoleta. So, ano ba ito? Pampalubag-loob ba ito? Di mamay papaliwanag ko kung bakit baka sabihin ninyo, Takeru, napaka-negative mo naman. Hindi. Parang niloloko tayo nito Tingnan nyo In fact, sinabi lang ng PIFAD na binigyan ng go signal, sige i-file mo yan sa law department. And then the law department determines talaga bang may probable cause sa Garcia. Okay. So ito usapang legal po ito. Usapang korte po ito. Sabi dito, tama ba ang depensa na nagbigay sila doon sa taong hindi pa kandidato? Pero sa puntong ito, kaya sila kinasuhan ng PIFAD sapagkat maliwanag kasi na dapat magsubmit ng report ng contribution. Hindi pa ito bago, criminal pa rin yun. Hindi pa di-decriminalize, sabi niya nga dito. So continue, sabi dito, meanwhile, as if the case concerning Marcoleta would still reach the law department, Garcia said, this remains to be seen. Okay. So uncertain pa rin daw. So depende kung makita natin. Okay. So ngayon mga babae nito, ito yung gusto kong sabihin dito. Di ba? Yung kaso po ni Marcoleta, talagang malakas po talaga yung ebidensya. Actually, kung hindi pa siguro nag-outrage yung taong bayan regarding nga po dito sa ginawang desisyon ng Comelec, hindi nila babawiin ito. Yun nga lang po mga kababayan, yung pagbawi po nila, palpak din po. Kasi tandaan natin mga streetwise, no? Ito merong AI dito, no? Yan, AI yan. At least madali maghanap ng batas, no, sa AI. O sabi dito, yes, failure to file statement of contributions and expenditures SOSE can lead to disqualification under Section 14 Republic Act number 7166. All candidates, whether they won or lost, they are required to file their SOSE. O mga kababayan, tandaan nyo ito base po sa Section 14 ng Republic Act 7166, no? Kapag pumalpak po yung SOSE na final ninyo, pwede ito mag-lead sa disqualification. So mga kababayan, no, tayo po, no, hindi naman natin sinabing kasuhan si Marcoleta ng kriminal No, pwede yan after nung disqualification. Kasi po, ang gusto talaga natin, ma-disqualified si Marcoleta dahil po sa kanyang panining lang sa SOSE. Ito yung hindi mo sagot-sagot ni George Garcia grabe yung pag-focus niya pag tinatanong sa kanya to na so ibig sabihin pala walang problema na tumanggap ang isang kandidato ng pera before the campaign period. Gagamitin nila sa eleksyon. Puta, so maraming kandidato ang gagawa niyan. Tingnan niyo yung ginawa ninyong desisyon na yan, kabulshitan po yan. Kasi po gagayahin po si Marcoleta ng ibang mga politiko. Tatanggap ng pera, tapos gagamitin sa eleksyon. Pero mga kababayan, ang sinasabi natin dito, kaya po natin gusto na mag-file ng case sa Comelec regarding nga po sa SOSE ni Marcoleta. Kasi nga po, gusto natin siyang ma-disqualified. Ngayon, kung mayroong criminal case, pag na-disqualified na po siya, doon na file ng kaso.
Nagtataka ako dito sa Comelec, bakit nakafocus sila sa pag-file ng kaso kaysa doon sa i-disqualified nyo muna si Marcoleta. Nakuha niyo yung point ko? O file nyo ng kaso yan, senador yan. E di may impluwensya pa yan. O, disqualified nyo muna para mawalan ng kapit, iglesia na lang. O saka file nyo ng kaso. Nakuha niyo po yung point ko, di ba? Pa-filean mo ng kaso, si senador pa yan eh. Oh. So ngayon, merong interview dito si pangalan nito? Si George Garcia. So ito, panoorin natin to ha. Hindi niyo po napansin, sana po, lalo na po yung mga nakakaunawa at yung mga nakapag-aral ng batas, hindi po dinesisyonan ni Comelec and Bank ng aking mga kasamahan. Ako po kasi hindi nag-participate, di ba? Hindi po din nila dinesisyonan ang kaso patungkol sa kandidato ba o hindi kandidato. Kasi hindi po yun ang issue muna. Doon muna sa issue na whether kandidato na ba siya o hindi pa kandidato ang issue, hindi na i-report, wala yung pangalan ng donors. Hindi po ba sinasabi natin sa section 109 na Putulin ko muna, kitaan ninyo, di ba? Sa donor nakapokus, hindi kay Marcoleta. Si Marcoleta yung finailan ng kaso sa Comelec. Anong klase ito, George Garcia? Anong klaseng katangahan po ito? No, well, mga kababayan, no? Tayo po, taga-suporta po tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Pero di naman po ibig sabihin na pag meron pumapalpak po na appointee niya, hindi natin babatikusin. Mali eh. Nakafocus sa donor. Bakit hindi kay Marcoleta nakafocus? And by the way, no, yung ginamit nilang jurisprudence, kabulsitan din po yun. Kasi po yung ginamit nilang jurisprudence, tungkol po yun sa early campaigning. Tungkol po sa early campaigning yun, pero pinilit lang po ni Marcoleta na sagutin, gamit nga po yung kaso na yun, tinanggap naman ng Comelec. Ay, Diyos ko, ewan ko ba dito? O, continue natin, sige. Omnibus Election Code, dapat kasi nakalagay yon yung pangalan ng donors. Kaya lang, sa section 262 ng Omnibus Election Code din, na 1985, pag hindi mo na i-report yun, hindi mo na isama, kasong kriminal yun. Pero, sa Republic Act 7166 na 1991 na batas, yung pong section 39, at aminin natin may section 14 din doon, sa 7166, na nagsasabing dapat magsasubmit ng SOSE ang mga kandidato na nakalagay yung mga detalye. Pero, pag tinignan niyo po yung Republic Act 7166, hindi po ginawang kriminal yung hindi pag-comply sa section 14. Pero, maliwanag yung section 39, ng batas na yon ay sinagsasabi yung section 109 na nagpaparusa at magpapakulong sa isang kandidato na hindi sumunod sa kung ano dapat i-report niya ay isang kasong kriminal. Yan ninyo, di ba? Nakafocus si George Garcia doon sa criminal liabilities nga po ni Marcoleta. Pero doon po sa isang nakalagay po sa batas na ang paglabag nga po ng pag-file ng SOSE, no? Yung mali-maling pag-file po ng SOSE, pwede po itong disqualification. Bakit parang merong pader? No, bakit merong pader na nakaharang pagdating sa usapin ng disqualification? Bakit nakafocus kayo sa criminal liabilities? In the first place, mga kababayan, pag criminal liabilities po yan, dadaan pa sa korte yan. Magdidimanda kayo sa korte, didimanda nyo si Marcoleta. Samantalang sa disqualification, hindi na kailangan ng korte doon. Kayo lang mismo makakapag-decide na doon. Di ba? Huwag nyo naman kaming gawing tanga. Di ba? Di ba? Ayun ang point natin dito eh. Parang ginagawa tayong tanga ni George Garcia dito eh. Malinaw naman po sa batas, no, na yung paglabag nga po ng pag-file ng SOSE is grounds for disqualification. Grounds for disqualification pala, ba't hindi kayo nakafocus dun? Sa inyo yun eh. Nakafocus kayo sa criminal liabilities, i-RTC nyo pa yan. Parang namang. Continue natin, sige. Ito po yung decriminalize. Okay, ngayon, yung po ay para sa kandidato. Take note, ang COMELEC PIFAD, Political Finance and Affairs Department, paulit-ulit kong binabanggit, ay parang isang pulisya. Ang purpose nila mag-imbestiga lang kung talaga bang may nakumit na krimen. As to the legal issues, hindi naman po para sa mga pulis natin yun eh.
Di ba? Kalimitan, ang ginagawa ng pulis, lalo pat may nakita silang mga elements of the crime present, ang elements of the crime, ipinafile ang kaso sa piskalya. Yan po yung law department namin. Hindi niyo po napansin? Yung ginawa ng PIFAD at yung ginawa ng COMELEC and Bank, hindi nila diniscuss yung issue ng pagiging kandidato o hindi kandidato. Bakit? Kasi alam po ng MBank at ng PIFAD na pag nagkaroon ng kaso na formally sa law department, which is yun ang pinakapiskalya, di ba po pasasagutin pa naman yung mismong mga contributors? Ito sa inyo, di ba? Oh, mahabang proseso pa itong ginagawa nila. No, dadaan pa sa BIFAD, dadaan pa sa in-house na piskalya nila. No, sasagot si Marcoleta. Pag may probable cause, ididemanda nila sa RTC. No, samantalang pag disqualified nila, tapos ang usapan, disqualified. O kayo lang mismo sa COMELEC makakapag-decide nun. At kayo rin sa COMELEC ang makakapag-execute nun. Oh, ko naman. Kainis naman to. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito. Sa ano ba, niloloko ba tayo ni George Garcia? Ano ba tingin nila sa atin, tanga? Tanga ba tingin ni George Garcia sa atin? No, na ang magiging consequences lang talaga ng ginawa ni Marcoleta, i-demanda siya sa RTC, i-demanda siya sa korte, pero yung disqualification parang wala lang. Parang yan pa yan. Ang nakalagay sa batas, may disqualification, takpan natin yan. Kunwari di natin nakikita. Ganon. Yan tayo eh. So yun mga ka-streetways, no? So kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ng COMELEC? Ano ba, niloloko ba nila tayo? Sa tingin ba nila, ututulan tayo na kung ano may sasabihin nila, hindi na tayo magre-research? Di ba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod ng content. So thank you, salamat and bye-bye.